Sama talaga mga kababayan itong ugali ng China. Bakit niya Mr. Maravillas? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kinongratulate lang naman yung bagong na-elect na presidente ng Taiwan. Bigla pong nagalit, umusok yung tumbo ng China. Sinamon yung ating ambassador doon. Ito yung breaking news ngayon, oh. Breaking news, Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz was summoned by Beijing and asked to explain after President Marcos congratulated Taiwan's President-elect Lai Ching-te on his victory. The Chinese Embassy in Manila confirms. Yan po ang balita ngayon, mga kababayan. Bawal pala yung pag-congratulate, yung pagbati lang naman. Matindi po ang pag-ugali sa atin ng China ngayon. Kasi ba naman anya Mr. Maravillas, kalaban ba yung kalaban nila yung nanalong presidente? Yun po yung desisyon ng mga Taiwanese. Yung mga Taiwanese ayaw sa kanila sa mainland China. Pero anya Mr. Maravillas, yung mga DDS at saka yung patron nilang si Mao Dix, love na love yung China. Yan lang po mga kababayan. Bumati lang naman yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi yung ating Pangulo nakikipagkaibigan sa lahat. Hindi man kasali yung ating Pangulo doon, mga kababayan, sa pangangampanya para manalo yung leader ng Taiwan. Nagalit. Ayun po yung bagong leader ng Taiwan, mga kababayan. Pero sabi ng bagong presidente ng Taiwan po, hindi niya kami pasisindak sa inyo dyan sa China. You have to accept the reality. Ito anya kami. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yung mga hindi pa po nakasubscribe, lalo na yung ating mga Marcos loyalist, mag-subscribe na po kayo sa ating mga YouTube channels para malabanan po natin yung fake news ng mga dilawang DDS. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Para sa magagana po ng malinis in Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Pwede po kayo magpabook online kahit saan ninyo plano na mag-travel po all throughout the world. Pati sa hotel, pwede po kayo magpa-booking dito sa amin online. May Timaya po kami, may bayad center din po kami dito sa aming opisina. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, contact Gilon Maravillas. Number niya po 0966-802-0949. Ito yung brand nyo naming Toyota Innova. Lagi na pong matao dito sa amin. Ayos pa mga kababayan. Ayos na niya Mr. Maravillas. Balik po tayo sa ating kwento. Yung ating DFA po naman, una nang nagsabi, pati nga po si Super Ate, kasi Chairman na Committee on Foreign Relations, affirming yung dati pong stand natin dito sa issue ng China-Taiwan, yung One China Policy. Ito yung sabi ng chairperson ng Committee on Foreign Relations, we continue to adhere to One China Policy. Ganon din yung sabi ng Department of Foreign Affairs. In separate statement issued on Sunday, the DFA said, we reaffirm the principles in the joint communique that the Senator's father, former President Ferdinand Marcos Sr. signed with China's Premier Su Enlai in June 1975.
One China policy, mga kababayan, tuloy. Galit pa rin po yung China. Nag-congratulate lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre nanalo. At neighbor din natin yung Taiwan. Biglang nagalit po yung China. Pinatawag yung ating ambassador. Ngayon lang po ito. China on Tuesday summoned the ambassador from the Philippines and warned the country not to play with fire after its President Ferdinand Marcos Jr. on Monday congratulated Taiwan's President-elect Lai Ching-te on his election victory. President Marcos gravely violated the One China principle. Ano naman na na-violate doon na One China principle? Nauna na nga mga kababayan na nagpalabas ng statement yung ating Department of Foreign Affairs. That is an official statement na we reaffirm our One China policy. Hindi ba kayo makaintindi dyan sa China? Kasi kontra daw ito. It went against political commitments to China and interfered in China's internal affairs. Sabi po ng Chinese Foreign Ministry spokesperson nila, talaga lang anya Mr. Maravillas dahil yumaman at lumakas yung kanilang military, yumabang na, naging bully na yung China. Yun man talaga po ang katotohanan yan. Noong panahon po, mababait yan. Wala man ganong pag-ugali po yung mga leaders nila noon. Nang yumaman, yumabang po. Sumama yung kayabangan, sumabay sa pagyaman po nila at naging bully. Ito man lang mga kababayan, yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong. Binati lang yung presidenteng nanalo. Sabi dito sa balita, President Marcos congratulate Lai Ching-te. The Department of Foreign Affairs expresses gratitude to Taiwan for hosting overseas Filipino workers in maintaining a successful democratic process. Despite the congratulations, the Philippines reaffirms its commitment to the One China policy. Malinaw naman po, outright, nang magpaabot ng, nauna pa nga, before the congratulations, nauna pa yung pagsabi ng ating gobyerno, we reaffirm the One China policy. Mainit pa rin yung ulo mga kababayan ng Chinese leader. Kaya nga niya Mr. Maravillas, kasundo ni Maudix. Parehas yung pag-ugali, mainitin yung ulo, palaaway. Kaya sila magbarkada, magkasundo sila. Sabi ng ating Pangulo, on behalf anya of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next president. The President said he looks forward to close collaboration, strengthening mutual interest, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead anya. Ang Pilipinas at ang Taiwan anya share mutual interests which include the welfare of nearly 200,000 OFWs in Taiwan. The message of President Marcos congratulating the new president was his way of thanking them for hosting our OFWs, holding a successful democratic process. Nevertheless, the Philippines reaffirms its One China policy. Hindi ba malinaw mga kababayan yung mensahe ng ating Pangulo at mismo ng Department of Foreign Affairs? Kulang pa mga kababayan yung paliwanag na yon. Ano yung hindi malinaw doon? Bakit nagagalit sila? Nakikipagkapwa-tao lang po tayo. Kasi yung ating mga kababayan itinatratong mabuti ng mga Taiwanese. Kasi naman niya Mr. Maravillas, yung Taiwan President salita na gusto niya palakasin pa yung relasyon ng Taiwan sa Pilipinas. Normal lang po yun. Matagal nang malakas din naman yung relasyon. Pero hindi man po tinatalikudan yung One China policy. Economic cooperation lang naman mga kababayan. Cultural and economic cooperation. Kaya nga wala tayong embassy. Ang nandun mga kababayan, economic and cultural office lang.
Ito kasi yung sabi mga kababayan ng Taiwanese President-elect. I look forward niya to enhancing our economic and people-to-people ties while championing democracy, peace, and prosperity in the region. Responding to Marcos' hope for close collaboration in strengthened mutual interest between the two countries in the years ahead. So, di ano niya dapat Mr. Maravillas yung ginagawa natin. Kung kailangan ipaliwanag muli, baka hindi naintindihan ng leader ng China. Pero kung paulit-ulit sila na magsasabi ng ganon, i-ignore na lang po natin and we continue our yung ginagawa po natin. Strengthening relations with our neighboring countries, economically and militarily po. Para handa po tayo in case may masama silang plano dito sa ating bansa, sa ating territory. Kaya tama po yung isang nabasa nating balita. Ito po, government to focus on development of islands in the West Philippine Sea. Baka niya lalo magalit yung China. Di magalit sila. Territory natin ito. O, ito yung sinabi po ni General Browner, Armed Forces Chief of Staff. Sabi niya, we will also focus on developing the islands and the other features that we are occupying. Ito yung mga lugar, mga kababayan na planong i-develop. The Philippines occupies 9 other maritime features collectively known as Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Yung Ayungin Shoal, yung Pag-asa, Lawak Island, Parula Island, Patag Island, Kota Island, Rizal Reef, Likas Island, saka yung Panata Island. Kaya sabi ni Browner mga kababayan, yung ating mga military personnel are stationed in these maritime features, kaya kailangan niya ng further improvement. We are actually trying to do this. What we are trying to do is that we are making these features more habitable for our troops. Ayan po, mga kababayan, yung West Philippine Sea. Tuloy-tuloy lang natin mga kababayan yung ating mga ginagawa na masecure natin yung ating territory sa tulong ng ating mga kaibigang bansa, Japan, ASEAN countries, lalo na ng Amerika, mga kababayan. Ayos ba? Ayos na Mr. Maravillas. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.